12 ng gabi sa Quezon Avenue. Karaniwang trapiko, bus humuhuni, jeep humahalik sa kalsada, mga tambay naglalakad sa gilid. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ako si Ricky, Grab driver, sanay sa gabi. Ngunit ramdam ko agad ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang lamig sa balat, hindi dahil sa panahon, kundi sa kung ano ang paparating. Ang mga mata ng tao sa paligid ko, parang hindi normal. Para bang naghahanap sila ng biktima. Biglang, mula sa lahat ng cellphone sa paligid, isang matinis na tunog ang sumabog. Ang mga nakarinig, nagbago. Hindi lang ito tunog. Parang may sinasabi sa kanila. Wala akong ibang magagawa kundi tumakbo. Isang lalaki, karaniwang pedestrian, biglang tumalon at kumilos parang hayop. Ang Quezon Avenue ay naging gubat at ako ang kabayo sa gitna ng kaguluhan. Naalala ko ang unang pagkakataon na natutunan kong takasan ang panganib. Isang maliit na banggaan sa kalye at natutunan kong umaksyon ng mabilis. Ngayon, ang lungsod ay puno ng panganib sa bawat sulok. Sir, bilisan mo! Huwag kang hihinto! Biglang, isang lalaki mata pulang-pula tumalon sa hood ng kotse. Basag ang salamin. Halos madaganan ang katawan niya, ngunit tila walang sakit. Kumapit ka! Kailangan natin itong madaanan. Ang bawat segundo ay pwedeng kamatayan. Tinapak ko ang gas. Bawat bump ramdam ko, bawat galaw ay posibleng pumatay. Naalala ko ang unang taon ko bilang Grab driver. Mga pasaherong nagpasalamat sa akin. Ngayon, kahit si Mia, pasahero ko, pwede ring maging kalaban, depende sa tunog. Pagdating sa kanto ng EDSA, harang ang lahat. Nagliliyab ang bus, libu-libong affected nagkakabit-bisig, pinipigilan ang lahat ng sasakyan. Nako, wala tayong madadaanan. Tumingin ako sa paligid. Ang sidewalk, dati punong-puno ng street stalls, ay naging rampa ng survival. Gagamitin natin ang rampa. Ano? Mababaligtad tayo. Mas mabuti nang mamatay sa baligtad na kotse kaysa mamatay na kinakain nila. Tinapak ko ang floorboard. Umungol ang makina. Tumama kami sa bubong ng van at bumagsak sa kabilang panig ng barikada. Boom! Pumutok ang dalawang gulong. Mausok, ngunit nakaligtas kami. Imo, sa bawat hakbang, natutunan kong sa lungsod na ito, kailangan mong maging hayop para mabuhay. Naalala ko ang training session ng driving school. Paano mag-react sa biglaang aksidente. Ngayon, literal, buhay o kamatayan ang taya. Umakyat kami sa hagdan ng MRT station. Bawat baitang, bawat hakbang ay laban sa libu-libong affected. Doon, sa MRT station! Pagkapunta sa tuktok, hinarang namin ang roll-up gate. Ang hampas ng kamay ng affected sa bakal ay parang tambol ng kamatayan. Huminga kami ng malalim, nakaupo sa sahig. Tiningnan ko ang cellphone ko. Emergency broadcast. The signal will repeat in 60 seconds. Wear noise-canceling headphones, do not listen. Wala kaming headphones. Wala kaming taklob. Si Mia, pagod sa shift, nakaupo sa break room. Hindi niya alam na ang signal na ito ay proyekto na kanya ring sinimulan. Isang matinis, nakakaalis ng ulo na tunog ang nagsimula sa mga speaker. Ramdam ko ang takot ni Mia. Ang mata niya, dahan-dahang nagiging pula. Hawak niya ang scalpel, nakatapat sa leeg ko. Hindi lang tao ang kaaway. Minsan ang mismong pandinig mo, pwede ring pumatay. Pasensya na, Mia. Ngunit bago ko masugatan ang sarili kong pasahero, naramdaman ko ang pagbabago. Ang tunog, hindi lang basta nagpa-apekto sa tao. Isa itong eksperimento, ang affected volunteers sa mind control project ng gobyerno. Si Mia, lead scientist na natrap sa sariling eksperimento. Ngumiti siya mapait habang kami ay nakikipaglaban sa tunog. Sa dulo, ang tanong, sino ang tunay na biktima? At sino ang tunay na kaaway? Sa lungsod na ito, sa ilalim ng tunog at takot, kailangan mong piliin ang buhay mo o ang tiwala mo sa tao.